Shanshay, may assignment ka na ba sa stat para ngayong hapon? Hindi ako kumuha ng stats sa sem na ito. Bakit naman? Magtatrabaho kasi ako. Kung ganon, mag-isa na lang pala ako mag-aaral sa stat. Paumanhin! Paumanhin! Pasensya na, hindi ko nakita. Binangga niyo ako. Kapag may nabangga ka bang estudyante, hihingi ba kayo ng paumanhin, sir? Oo, hindi. Sir, tinatapakan niyo ako. Naku, paumanhin! Ayan mo, linisin ko ang sapatos niyo. Alam niyo kung may nagagawa ang paumanhin, ano pa ang silbi ng mga alituntunin? Alam ko namang ako talaga ang black sheep sa eskwelahan. Simula bukas, hindi na ako makikita. Sir, ang mabuti pa. Bukas hindi na ako makikita! Sir, wala lang kayo sa inyong sarili. Baka may sakit yung tao. Mataas yung lagnat. Masyadong nervyoso. Paano kaya nila nagagawang sirain ang kagandahan ng eskwelahan? Hindi ako makapaniwala. Talagang mga arugante. Hey! Anong ginagawa mo? Tayo na! Sumusobra na talagang effort na yan. Totoo ang sinabi mo. Lalo na yung leader ng effort na yan na bumastos sa professor namin. Talagang nakakainis. Sana makita mo ang kanilang kabastusan. Gusto ko talagang makita ang mga effort na yan. Show you. Tumigil ka nga dyan. Ano ba? Mas marami pa nga ang halangang kaluluwa kaysa sa kanila. Oo na, sabihin na natin gano'n na nga. Pero sa school namin, parang bilangguan, impyerno. Dahil pinamumunuan ng 4 na pamilya, tinuturuan para pumalis sa kanilang posisyon. At upang magawa ang anumang gusto nilang gawin. At walang pwedeng makapigil sa kanila. Tigilan na nga natin ang usapang ito. Magkwento ka pa. Sila naman, Shanshay. Ayoko na. Sige na. Ayaw. Sige na. Ayoko na nga. Sige na nga, sabihin mo na lang kung bakit effort ang tawag sa kanila. Hindi ka maniniwala, pero nakakatawa. Ang F4 ay para sa flower 4. Nakakaya, di ba? Ibig sabihin, 4 silang mga gwapong bulaklak at mga milyonaryo. Ayun naman ka na ba? Makinig ka. Mga gwapo nga silang 4 pero walang laman ng utak. Wala silang alam gawin kundi maapi. Wala silang pagtingin sa kapwa. Kaya naman PG4 ang tawag ko sa kanila. Talaga bang gano'n na sila kasamang tao? Merong isang kakaibang ugali sa kanilang 4. Mabuti na lang may naiba sa kanila. Oy, Shanshay! Sa palagay ko, interesado ka sa isa sa kanila. Tama ba? Kuya, wala pa yan sa aking isipan. Nakapagpasya na ako. Sa loob ng 4 na taon, dapat utak mo nang gagamitin. Maging maingat. Pag walang kinalaman sa akin, hindi ko muna papansinin. Kakaiba ako sa kanila. Kung di lang dahil kay mama, hindi ako papasok sa eskwelahan yun. Shanshay? Malaking pinagbago mo nung mag-aaral ka sa hindi. Natatandaan mo ba nung high school pa tayo? Yung matawang lalaki ng basto sa akin? Nakalimutan ko na ang pangalan niya. Tinuruan mo siya ng leksyon at sa palagay ko, natuto naman siya.
Hindi na nga siya bumalik at wala na nang babastos sa akin simula nang gawin mo yun. Natakot na silang lumapit sa akin. Natakot na silang lumapit sa akin. Hindi ko alam pero malaki ang pinagbago mo. Hindi na ikaw ang dati si Sanchay. Kung alam mo lang, kinamumuhian ko ng aking sarili. Nagtatago sa anino ng kaluwagan at nagpapanggap araw-araw na hindi ko nagawang tulungan si Ashu. Sumusunod lamang ako sa agos ng panahon. Hinahayaang lumipas ang panahon. Hindi ako dapat magkaganon. Ma, nandito na po ako. Sanjay! Napansin mo ba? Ha? Nagpakulay ka ng buhok? Halata naman pala! Ako lang ang nagkulay nito. $260 lang ang gastos ko. Para kayong foreigner. Aba, mabuti naman. Pero mas mabuti kung foreigner ang magiging boyfriend mo. May kakilala ka ba sa school ninyo, anak? Ma, pumapasok ako hindi para maghanap ng lalaki. Hindi mga lalaki. Pag-aaral, oo. Dapat nang mag-aral ka mabuti. Pero napakamahal lang yung tuition fee. Dapat may makilala ka mayaman pa. Hindi naman nakakahiya. Ma, lagi na lang kayong ganyan. Mahirap lang po tayo. Pero ang gusto nyo, ipasok ako sa exclusive school. Dad! Nandiyan na naman kayo. Oras na ng pagkain. Hayaan mo na siya. Mas mabuti pa sana nasa normal college na lang ako kesa sa Inti. May mga topak ang mga tao dun. Hindi sila nag-aaral. Lagi na lang nasa isip Louis Vuitton, Prada, Chanel. Eh tayo, kukunti lang naman ang pera natin. Hindi ako bagay sa kanila, no? Ma, pwede bang tumigil na ako sa pag-aaral para wala ka na binabayaran tuition fee? Naiibang ka ba? Para sa magandang kinabukasan mo, iniisip ko. Gusto ko maging mayaman ka pagdating ng panahon. Makasama mo kami na tinitilala sa lipunan. Na parang bang isang celebrity. Kaya kita ginagastusan. Sa abot ng lahat ng aking mga kaya. Nangungulis na lang ako ng ibang tao para lang makapasok sa kolehiyong yan. Tapos sasabihin mong tigil ka na sa pag-aaral. Sinisira mo ang magandang pangarap ko. Honey! Ano nangyayari sa'yo? Okay ka na ba? Ha? Ano na? Gusto mong sirain ang magandang kinabukasan. Oo, sige. Sige, Tama na yan. Kumain na tayo. May buka na. kumain na tayo. Sige, Gutom na ako. tumigil ka nga dyan. Ano ka ba naman? Apat naman kung ang nakain mo. Wala naman kakain ang anak mo. Pero nagugutom pa ako. Gutom ka pa? Pero hindi pa kami kumakain. Inuwas na nga lahat ng ulam. Hindi ka man lang nagtira. Kasalanan mo lahat ng ito. 20 taon ka na sa trabaho mo. Wala ka senso. Honey, ano ba? Boy pa si Sanchay. Tumigil ka nga dyan. Bakit si Mr. Wong ng kapitbahay? Naging assistant manager na. Kaya lang nadumot ka lang ng 2 beses. Pero ang mahalaga, na-promote naman siya. Pero ikaw, inayaan ka pa rin hanggang ngayon. Honey, ganito. Mainig ka. Anong halaga ng promotion kung madedemote ka naman? Ako, pareho pa rin. Tulad ng dati sa mahabang panahon, isang empleyado. Pero dapat may pagbabago sa ating buhay. Sanjay, alam mo ba, nung bata pa ang daddy mo, pangarap niyo maging isang host. Tama. Pangarap ko yun. Mag-i-ensayo yan parang sa Hindi naman. Mali ka dyan. Ang manok ng Zhongli Bushin, malasa, katakam-takam, malambot, katamtaman, isa, malasa, dalawa, masarap pa. Di ba? Ganyan siya. Paano ka magiging artista? Hanggang sa pangarap na lamang iyong ama. At yan ang namana mo sa kanya. Exclusive school na ang pinapasukan mo, titigil ka pa. Bakit ang kapitbahay natin si Si Mr. Mr. Wang, Di ba? binanggit mo na naman ang Mr. Wang na yan, ha? Dahil marunong siya sa takbo ng buhay. Paano mo nasabi yan? Dahil wala ka ng silbi sa inyong kumpanya. Wala ka rin silbi sa bahay. Si Mr. Wang may silbi sa pagkababae ng kanyang asawa. Ikaw, wala kang silbi sa akin bilang asawa. Tumigil ka nga. Nagsisiping na lamang tayo. Nahiya ka naman sa anak mo. Kaya ka naman talaga! Ano ba? Ginagawa ko naman ang tungkulin ko bilang isang ama. Ano ko wala ka ng silbi?
Ito ang tandaan mo. Maliit ang lahat ng parte ng katawan mo, pero napakalaki ng bunganga mo. Dakdakan na dakdak, maghapon. Pwede po ba? Tama na ako yan. Di na ako titigil sa pag-aaral. Oh, narinig mo ba? Mag-aaral na siya. Wala na tayong dapat magtalunan pa. Ang totoo Masyado naman, kang may silbi ka pa rin ulo. bilang asawa. Masyado ka nagpapadala sa Oo mga nga, damdamin mo. pasensya ka na. O sige, kumain ka na. Pero alam mo, Yan. napakaganda mo pa rin. Talaga? Nahihiya ako sa sarili ko. Anong tinitingin-tingin mo?